Yung dating puno ng mga barong-barong dito sa Center Island ng Delpan, na-demolish na at natanggal na yung mga debris at gagawin na itong Pinondominium 2. Ito yung pangako ni Yorme na pagkabalik niya, aayusin at bigyan ng maayos sa tirahan yung mga nakatira sa laylayan. So itong lokasyon niya dito lang sa Delpan at katabi lang to ng Pinondominium 1, ito yung unang pabahay na ipinatay ni Yorme nung unang term niya. So ito ay gagawing modernong high-rise building na umaabot hanggang 50 palapag. So layunin nito mapanatili ang mga residente sa loob ng Manila malapit sa kanilang mga trabaho at kabuhayan imbis na ilipat sila sa malalayong lugar. Tama naman dito na puspusan, talagang may target date na kung kailan matatapos ito. So ngayon kabayan itong pupuntahan natin, itong pabahay sa Delpan. Ito yung dating squatter area at gagawin ng Malacondo style ang tirahan nila ngayon. So tapos na yung groundbreaking nito at tingnan natin yung latest sa construction update na. Marami nagtatanong dito. So similar lang to sa Pinondominium 1 na kinonstruct nila, no? Literal na dati kabayan na nakatira malapit sa kalsada. Ayun, ayusin na. Kasi bukod sa mabigyan sila ng relocation dito, ayusin na rin yung kalsada kasi tingnan mo yung kalsada ng Delpan ngayon. Talagang nagmistulang squatter, di ba? Sa sobrang dami pa yung mga gamit nila nasa kalsada na kaya masikip minsan. Yan guys, so, construction of Binondominium 2. So nung February pa yung dalawa na yung condo. Ganda guys karamihan dito in-city vertical housing project. Yan yung gusto ng mga nakatira kasi hindi sila matatapon sa malalayong lugar kundi nandito lang sa Manila. Kasi yung iba pag i-relocate mo sa malalayo, bumabalik din sa Manila, di ba? Dito ng kanilang hanap buhay Ito yung unang Binondominium. Ayun ang pabahay nila, di ba? So ngayon ito na yung bago. Oh, nagsimula na rin pala. Pati yung gusali pala dito, tinanggal na rin. May bahay dito nakatayo. So I think itong ko-construct nila hanggang dito lang. Ito may karugtong pa. Tuloy na yung construction niya dito sa Binondominium 2, no? Ito nakabakod na pala siya, So nagsimula na rin yung construction. So nag-start siya noong February 2026. Kasama na dyan yung pag-demolish sa mga natitirang mga bahay, barangay hall. So target date of completion hanggang ko lang pala, June 2027. Ito guys, siguro bago mag June or after June matatapos na to kasi kanyan. Ayun ni Yorme yung nasasayang na. Bilis na construction. So yung area na sakop niya hanggang dito lang. Hindi siya umabot dun sa dulo So ang budget nito is 378 million pesos. $378 million para sa construction ng Binondominium 2. Ito yung before niya. Grabe pala. Kanya to, ito yung simula ng pag-demolition. Ito naman yung sa harap niya, yan yung mga barangay hall pa. Tinibag na rin yan. Tapos dito, ito na yung Binondominium 2. Meron ng artist perspective. Total floor area is 6,000 square meter. Total lot area is 405 square meter. So 98 residential units. 40 square meter bawat unit. May dalawang bedroom, toilet, bath. Dalawang elevator. 2 rentable commercial space. So, mga basic facilities, electrical room, fire sprinkler system, and sewage treatment plant. Gimana ka lang, Mayor?
Hindi mo na, meron na tayong itsura. Kung ano magiging itsura nito after matapos. Ito naman yung sa loob ng kwarto. O, di ba? Dinaig pa yung kondo nito. Interior perspective. Kung di ako nagkakamali guys, parang bawat yata award ng Binondominium dito, meron silang may parapol to na mananalo kung saan yun ay kumpleto na sa appliances, fully furnished na, di ba, katulad sa mga ibang pabahay dito. Siguro ito yung kumpleto na, yung meron ng appliances. Swerte oh. Ito naka-Mac oh, na PC. Ayos. Ito yung unang pabahay na ipinatayo, no, ni Yorme. Yung unang turn niya, Binondominium 1. Ito yung flagship vertical housing project ng Manila. Ito naman ay 15-story building. May kabuang 126 unit. So bawat unit niyan ay may lawak na 40 square meter at may dalawang silid tulugan. Ang budget naman nito ay umaabot ng 401 million pesos. Ganon din ang mga pasilidad at amenities yan. May elevator, may ground floor, may parking. At ito na po yung Binondominium 2. Katabi lang. So maganda itong mga vertical housing project, no, para gagamitin yung airspace. Kumbaga mas maliit na space gagamitin sa lupa, mas marami unit ang may bibigyan. Tingnan mo itong sa likod nito, yung hopefully mabibigyan sana ng lahat ng units dito at tuluyan na itong ma-demolish. Pero hindi lang yan. Alam nyo ba na meron pa dito sa ilalim ng tulay ito? Ito yung literal na nasa danger zone kasi nasa Pasig River sila. O, daanan natin itong ilalim ng Melopis Bridge. Ang dahil pa yan, no? Siguro mga 4 to 5 buildings pa yung kailangan nito bago ma-relocate lahat yan dyan. Kasi balak nila pag natanggal na itong mga bahay dito guys, gawing road widening talaga to. Para pwede madaanan ng mga truck. No? Kasi daming truck pumapasok dyan, labas-pasok sa pier. Okay, papunta na tayo sa Pasig River. Pakita ko sa inyo kabay nitong sitwasyon dito. So mayroon dito sa ilalim ng tulay. Yan, ang dami pa pala dito. Dati kasi kando ka ba yung bangketa lang to eh. Hanggang sa dumami yung mga bahay dyan, wala na yung bangketa. Dito na sa kalsada naglalakad yung mga tao eh. Marami pa no? Kasi kung yung Binondominium 2 guys, yung mga taga Delpan lang mabibigyan doon. Dito iba pa oh. Marami pa rin nagsusunog dito ng tanso sa tulay. Tignan mo, ang itim no? Yan. Ayan, nauso dito yung mga tulongges guys eh. Kasi itong mga truck hindi basta makapasok yan sa loob, may pila pa. Eh yung mga tulongges naman na pwedeng nakawin tulad ng battery, mga wiring,
Dito yung sila tumitira.